ang pangalan na piniling patahimikin. Sa taunang kompetisyon sa debate ng unibersidad sa United Kingdom, sa ilalim ng liwanag ng mga spotlight, nakatayo sa entablado ang mga kinatawan ng kabataan mula sa 10 bansa ng pagkakataon na nitala, isang dalagang Pilipina, na magsalita. Biglang sumabat ang lalaking kalahok na British mula sa kabilang panig. Malamig at bastos ang kanyang tono. Isang taong galing sa bansang magulo lang sa panloob na politika at korupsyon, magsasalita tungkol sa pandaigdigang pananaw? Ayusin niyo muna ang sarili niyong bakuran. Agad na umalingaw-ngaw ang mahihinang halakhak sa buong silid. May mga nagbubulungan. Ilang mga mata ang nakatutok kay Tala. Naghihintay na siya'y sumagot. Naghihintay na magalit siya at mawalan ng kontrol. Ngunit hindi niya ginawa iyon. Nanatiling tahimik si Tala sa loob ng 2 o 3 segundo. Kalmado ang kanyang mga mata. Bumalik siya sa kanyang mesa, kinuha ang isang panulat at yumuko upang isulat ang isang pangungusap sa isang puting papel. Isang pangungusap lamang. Walang karagdagang paliwanag, walang galit na pakikipagtalo. Pagkatapos magsulat, inangat niya ang kanyang mukha at itinaas ang papel sa ere. Ang lalaking kalahok, na kanina'y mayabang pa, ay natigilan habang nakatingin sa papel. Dahan-dahang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, bahagyang nanginig ang kanyang mga daliri. Wala pang 30 segundo, inalis niya ang kanyang mikropono at tahimik na bumaba sa entablado. Sandaling nabalot ng katahimikan ang buong bulwagan. Pagkatapos, isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw na tila yayanig sa buong lugar. Ano nga ba ang nakasulat sa papel na iyon? Bago pa man ang pandaigdigang kompetisyon sa debate, alam na ni Tala na hindi magiging madali ang pagtanggap sa kanya. Ang kompetisyon ay ginanap sa United Kingdom, sa isang bulwagan ng isang makalumang kolehiyo. Sa mga pader na bato ay nakasabit ang mga sagisag ng mga unibersidad mula sa iba't ibang bansa, ngunit wala doon ang pamilyar niyang watawat ng Pilipinas. Sa kanyang application form, isinulat niya ang Pilipinas, ngunit pagdating niya sa lugar ng kaganapan, malinaw na nakalimbag sa kanyang name tag ang mga salitang destinasyon ng turista. Lumapit siya sa registration desk upang ipabago ito. Ngumiti lamang ang staff at sinabing, "Nakaset na po sa sistema. Hindi ko na mababago." Wala na siyang sinabi. Binaliktad niya ang kanyang name tag at isinabit ito sa loob ng kanyang kwelyo. Tanging ang kanyang pangalan sa Filipino ang nakikita. Matagal na siyang sanay sa ganitong tahimik na pagbabalewala. Sa ibang bansa, maging sa akademya o sa mga pampublikong lugar, palagi niyang kailangang sagutin ang tanong na pinakaayaw niyang marinig. Taga saan ka? Sa bawat pagkakataon, gusto niyang isagot, Pilipinas. Ngunit madalas ay may kasunod na tanong. Doon sa laging may kaguluhan. Sa politika hindi ba? Natuto siyang ngumiti. Natutong manahimik. Minsan, gusto niyang itanong pabalik, alam mo ba ang pagkakaiba ng Scotland at England? Ngunit kadalasan, itinatago na lamang niya ang mga argumentong ito sa kanyang mga gawa, sa kanyang mga talumpati, at sa kanyang mga kilos. Hindi siya naparoon para makipag-away. Naparoon siya para manalo. Ito ay isang mataas na antas ng pandaigdigang kompetisyon sa debate para sa mga kabataan. Bawat kalahok ay kailangang magsalita gamit ang kanilang sariling wika at may kakayahang unawain ang wika ng iba. Siya ang nag-iisang kalahok sa kaganapang iyon na gumamit ng wikang Filipino sa debate. At isa sa iilan na nagmula sa isang bansang madalas na binabalewala sa pandaigdigang entablado. Sa unang araw ng kompetisyon, ang kanyang kalaban ay isang lalaking estudyante ng law mula sa France. Ang kabilang panig ay magalang at mahinahon. Nagdebate sila sa paksang. Dapat bang magkaroon ng limitasyon ng social media sa pagpapahayag ng pampublikong opinyon? Ginamit niya ang mga ebidensya at case study mula sa Timog Silangang Asya.
Pinuri siya ng kanyang kalaban. Ang iyong pananaw at mga punto ay lubos na naiiba sa aming mga taga-Europa. Ngunit dahil dito, mas may bigat ito. Nanalo siya at umabante sa susunod na round sa gitna ng malakas na palakpakan. Sa ikalawang round, nakaharap niya ang isang babaeng PD student sa sociology mula sa India. Ang paksa ay pinapahinaba ng globalisasyong kultural ang mga lokal na tradisyon. Walang tigil sa pagsasalita ang kanyang kalaban sa entablado habang siya ay gumamit ng simpleng estilo, dahan-dahang tinutukoy ang mga butas sa lohika ng kalaban isa-isa. Sa huli, tinapos niya ito ng isang maikling pangungusap sa kanyang katutubong dialekto sa Visayas na umani ng labis na paghanga mula sa mga hurado. Nang araw na iyon, isang British coach ang lumapit sa kanya. Ngumiti ito at nagbabala. Ang susunod mong kalaban ay hindi na magiging kasing galang nila. Sandali siyang natigilan. Tinapik siya ng lalaki sa balikat at umalis. Sa kanyang ikatlong round, ang kalaban niya ay si Simon Thornton, isang lokal na estudyanteng British, presidente ng debate club ng isang tanyag na unibersidad, at isang bituin na binabantayan ng media. Nang makita siya ni Tala sa likod ng entablado, nakikipagbiruan ito sa isang voluntaryo. Mabilis itong magsalita at may pahiwatig sa bawat salita. Yung susunod na babae? Narinig ko galing sa isang third world country, pero gusto nilang tratuhin natin siya na parang kinatawan ng isang bansa? Masyadong mataas ang pangarap. Wala siyang sinabi. Tahimik lamang niyang isinulat ang mahahalagang punto ng paksa ng debate sa kanyang notebook. Sumulyap sa kanya ang kalaban at sinabi na may mapanuyang ngiti. Huwag kang mag-alala, hindi kita aapihin. Nakikipagdebate lang ako sa mga kalaban mula sa mga mauunlad na bansa. Nang oras na para umakyat sa entablado, ang paksa ay, sa panahon ng globalisasyon, dapat pa bang turuan ang mga kabataan ng pambansang kamalayan? Tense ang kapaligiran sa bulwagan. Ang mga hurado ay nakaupong tahimik at seryoso. Sa ibaba, may mga tagamasid mula sa iba't ibang bansa, mga propesor, estudyante, at dose-dosenang mamamahayag. Handang-handa siya. Malinaw ang kanyang lohika. Sa unang 5 minuto, matatag niyang ipinaliwanag na ang pambansang pagkakakilanlan ay hindi pagbubukod, kundi isang patunay ng kumpiyansa sa kultura. Binanggit niya kung paano mapapanatili ng maliliit na bansa ang kanilang sariling pagkakakilanlan sa gitna ng pandaigdigang kultura. Binanggit niya ang wika, alaala, lupa, at mga pagpapahalaga. Hindi kakaunti ang pumalakpak. Oras na para magsalita si Simon. Sa simula, tinugunan lamang niya nang may pang-iinsulto ang case study tungkol sa maliliit na bansa na binanggit niya gamit ang mga kwento ng mga tribo sa Africa noong panahon ng kolonyalismo upang ipahiwatig ang estado ng Pilipinas sa mata ng mga kanluranin. Pagkatapos, binitiwan niya ang pangungusap na iyon, isang taong galing sa bansang magulo lang sa panloob na politika at korupsyon magsasalita tungkol sa pandaigdigang pananaw? Ayusin niyo muna ang sarili niyong bakuran. Natahimik ang buong bulwagan. Hindi dahil sa pagkabigla, kundi dahil sa pagiging pamilyar sa arogansya na nagmumula sa kaisipang Western-centric. Pamilyar sa nakatagong pagkamuhi sa mga Asyano, pamilyar sa paggamit ng mga patakaran at kahulugan upang lihim na maglagay ng mga hangganan. Ilang mga dayuhang estudyante ang tumawa. Ito ay isang reaksyon na pinaghalong pakiramdam ng pagiging superior at paghamak. Yumuko si Tala, binaliktad ang pahina ng kanyang papel at nanahimik sandali. Hindi siya nagmadaling sumagot. Alam niyang ang pagiging padalos-dalos ang pinakamatinding bawal sa debate. At ang ganitong uri ng pang-iinsulto ay nagpapakita lamang na minamaliit siya ng kalaban. Ipinagpatuloy niya ang paglalahad ng kanyang paninindigan nang walang emosyon, ngunit mas binigyan niya ng diin ang kanyang boses. Ginamit niya ang mga protesta na naganap sa maraming bansa,
sa mga nakalipas na taon na nag-ugat sa pagtanggi sa kultura upang patunayan na ang pakiramdam ng pagkakakilanlan na itinatanggi. Sinipin niya ang isang sinabi ng kanyang ina. Ang pangalan ay hindi para patunayan ang pag-iral, kundi ang pangalan mismo ang pag-iral. Hindi na niya muling binanggit ang Pilipinas, ngunit gumamit siya ng maraming salita na paikot-ikot upang paulit-ulit na lumabas ang kahulugan nito. Pumasok ang kompetisyon sa yugto ng matinding sagutan. Walang tigil ang atake ni Simon. Binabato siya ng mga salitang tulad ng hindi matatag na demokrasya, bansang puno ng coup d'etat at pakikibaka sa middle income trap. Ilang beses siyang pinagsabihan ng mga hurado na kontrolin ang kanyang mga salita, ngunit lalo lang siyang ginanahan na para bang nakikita na niya ang tagumpay. Sa huling 3 minuto, hindi na siya nakipagtalo. Ibinaba niya ang mikropono. Kinuha ang isang blankong papel mula sa likod ng kanyang scorecard at dahan-dahang nagsulat ng isang pangungusap. Mabagal, ngunit matatag ang kanyang pagsulat. Pagkatapos, tumayo siya at itinaas ang papel. Nakita ito ni Simon. Agad na nanigas ang kanyang ngiti. Hindi makita ng mga manonood sa ibaba ang mga letra sa papel, ngunit nakita nila ang kanyang reaksyon. Nanahimik siya. Namutla ang mukha at nanginginig ang kamay na may hawak na mikropono. Pagkaraan ng 5 segundo, lumingon siya sa host at sinabing, "Inaatras ko na ang aking partisipasyon." Wala siyang ibinigay na paliwanag, tumalikod, at bumaba sa entablado. Ilang mga hurado ang napanganga, ngunit hindi makapagsalita. Nanatiling nakatayo si Tala, hawak ang papel sa kanyang kanang kamay. Pagkaraan ng 10 segundo, sumabog ang buong bulwagan sa palakpakan, ang pinakamalakas na palakpakan sa buong kompetisyon. Dahan-dahan siyang bumaba sa entablado, iniabot ang papel sa isang hurado at bumalik sa kanyang upuan. Walang imik. Nakasulat sa papel na iyon. Ang kawalan ng entablado ay hindi nangangahulugang kawalan ng paninindigan. Hindi mo ito nakikita dahil pinili mong pumikit. Hindi niya binanggit ang bansa. Hindi siya naglagay ng anumang etiketa. Ngunit ang pangungusap na iyon ay kasing talim ng isang patalim, hinawi ang huwad na belo ng kapayapaan at ginawang imposible para sa lahat na magkunwaring hindi nakikita. Sa likod ng entablado, isang staff ang bumulong. Ito ang tunay na debate. Pagbaba niya mula sa entablado, hindi na lumingon si Tala sa upuan ng mga manonood, hindi pinansin ang mga tingin ng paghanga mula sa mga hurado. Nagtungo siya sa backstage, tiniklop ang papel at inilagay sa kanyang bag, na parang itinatago ang isang pasaporte na madalas na binabalewala ang kahalagahan. Ang palakpakan sa labas ay patuloy na umuugong. Sa screen sa likod ng entablado, paulit-ulit na ipinapalabas ang eksena kanina ang larawan niya habang itinaas ang papel na iyon. Ang mga staff ay nagkukumpulan, tinitingnan ang dagsaan ng mga post at komento sa social media. Ngunit, hindi niya ito tiningnan. Nakaupo siya sa isang silya, uminom ng tubig, at nakatulala. 10 minuto matapos ang kompetisyon, may nag-upload ng video clip niya na itinaas ang papel na may caption, "Kinatawan ng Pilipinas." Hindi sinagot ang pang-iinsulto. Nagsulat lamang ng isang pangungusap, kalaban agad na umurong. Sa loob lamang ng 2 oras, umabot sa 1,000,000 ang views ng video. Ang hashtag na "pinili mong pumikit" ay mabilis na naging trending sa maraming platform. May mga nag-screenshot ng papel at nilagyan ng text. Hindi kailangan ng Pilipinas ang iyong pagkilala para umiral. May mga nag-edit ng video na pinagtatabi ang mga mapanlait na salita ng kalaban at ang kanyang tahimik na pagtayo. Habang hawak ang papel, mayroon ding naghalungkat ng mga lumang litrato niya sa iba't ibang kompetisyon na may caption. Nagmula siya sa isang lugar na binabalewala, ngunit nakatayo sa pinakamatatalim na entablado sa mundo. Nagsimula na ang bagyo. Kinabukasan ng umaga, espesyal na tinalakay ng balita sa umaga ng BBC ang debateng ito. Isang dalagang Pilipina ang kinuwestiyon tungkol sa katatagan ng politika sa kanyang bansa.
Sinagot niya ito ng isang pangungusap at pinasuko ang kalaban sa entablado. Hindi niya binanggit ang bansa, ngunit ipinakita niya ang pagkukunwari ng pananaw ng mga makapangyarihang bansa. Pagkatapos, ang The Guardian at The New York Times ay naglabas ng mga review na may iisang tono. Kapag ang imaheng nilikha ay hindi na kayang tukuyin ng pag-iral, ang bagong henerasyon ay gumagamit ng ibang paraan upang iukit ang kanilang pangalan sa mapa ng mundo. Ito ay hindi isang rehiyonal na issue, kundi isang katotohanan kung paano haharapin ng mundo ang mga hindi kinikilala. Kabaligtaran ng katahimikan ni Simon, isinara niya ang kanyang mga social media account at nawala sa loob ng 2 araw. Ang press conference na inihanda para sa kanya ay kinansela. Pumila ang media upang interbyuhin si Tala, ngunit tinanggihan niya ang lahat. Hindi siya nagpaliwanag at hindi naglabas ng anumang pahayag. Nakita siya ng kanyang propesor na tagapayo na nakaupo sa library. Nagbabasa ng libro, pahina sa bawat pahina. Hindi nito napigilang magtanong, "Hindi ka ba magbibigay ng anumang paglilinaw?" Ngumiti lang si Tala at sumagot, "Hindi po ako nagpapaliwanag. Nagpapatuloy lang po ako." Naghanda siya para sa championship round. Samantala, ang pangungusap sa papel na iyon ay sinimulang sipiin sa iba't ibang larangan. Isang foreign correspondent ang nagsulat sa kanyang review. "Hindi mo ito nakikita dahil pinili mong pumikit. Hindi lamang ito sitwasyon ng Pilipinas, kundi isang tanong sa buong internasyonal na sistema." Isang intern sa isang human rights organization ng UN ang nag-post sa kanyang personal na account. "Hindi pa ako nakakita ng ganito kalamig, ngunit matalas na sagot." Gumamit siya ng wika, pero parang gumamit siya ng kutsilyo. Isang estudyante mula sa Egypt ang nagkomento, "Galing ako sa isang slum. Tinatawag na stateless. Akala ko dati, kung wala akong pangalan, wala rin akong boses." Ipinakita niya sa akin na ang pangalan ay hindi nagmumula sa pagbibigay ng iba. Nanatiling tahimik si Tala hanggang sa 2 araw. Lumitaw si Simon sa isang programa. Sumagot si Simon na may blankong mukha. "Dahil sinabi ko ang isang bagay na hindi ko dapat sinabi sa entablado." Nagtanong ang host, "Aling pangungusap?" Nanahimik siya ng ilang segundo at sinabing, "Akala ko dati ang internasyonal na kompetisyon ay binuo sa mga patakaran." Ngunit ipinaunawa niya sa akin na may mga taong hindi nabubuhay sa ilalim ng mga patakaran, sabi ng host. "Hindi ka naman niya sinagot." Nagsulat lang siya ng isang pangungusap, yumuko si Simon. Ang pangungusap na iyon ay mas mabigat kaysa sa anumang sagot. Mahinang sinabi ng host, ang kawalan ng entablado ay hindi nangangahulugang kawalan ng paninindigan. Hindi mo ito nakikita dahil pinili mong pumikit. Ipinikit ni Simon ang kanyang mga mata. Nanalo siya. Hindi lang sa debate. Nang gabing iyon, naging viral muli ang panayam. Ngunit si Tala ay nasa gitna ng pagsusulat ng isang liham para sa kanyang paaralan sa kanyang bayan. Sa kanyang mesa sa dormitoryo, inihahanda niyang buuin ang kanyang karanasan sa kompetisyon bilang isang ulat na ipapadala sa isang high school sa Pilipinas, ang lugar kung saan siya, bilang isang mag-aaral, ay binawasan ng puntos sa isang speech contest dahil sa kanyang masyadong malakas na puntong probinsyano. Sa liham, isinulat niya, "Hindi po ako nanalo sa debate para sa Pilipinas. Pinatunayan ko lang po ang isang bagay. Umiiral tayo hindi dahil kinikilala tayo, kundi dahil hindi tayo kailanman nawala. Kaya naman, lalo tayong dapat makita." Isang gabi bago ang championship round, isang babaeng kalahok mula sa Netherlands ang lumapit sa kanya at maingat na nagtanong, "Magsusulat ka ba ulit sa papel? Kung ako ang inatake, siguradong hindi ko makokontrol ang sarili ko." Ngumiti si Tala at sumagot, "Hindi po ako marunong makipag-away, pero mag-iiwan po ako ng isang bagay." Sabi ng babae, "Noong nakatayo ako sa tabi mo,
Pakiramdam ko isa kang bansa. Hindi siya sumagot. Tumango lamang ng bahagya. Sa huling araw ng kompetisyon, kulay abo ang langit. Bahagyang umuulan sa London. Nakatayo si Tala sa harap ng dormitoryo. Isang kamay ay may hawak na payong. Ang isa ay may dalang bag. Hinabol siya ng kanyang propesor na tagapayo. Iniabot ang isang nakaprint na papel. Kalalabas lang ng anunsyo. Sabi ng propesor na may komplikadong ekspresyon. Tingnan mo! Kinuha niya ang papel. Pumatak ang ulan sa mga letra, bahagyang nagpabura sa tinta. Mabilis niyang binasa ito. Hindi nagbago ang kanyang mga mata. Ngunit bahagyang humigpit ang hawak ng kanyang mga daliri hanggang sa malukot ang papel. Sa championship round, hindi pinahihintulutan ang paglalahad ng mga isyu tungkol sa hidwaang pampolitika, nasyonalidad at mga pambansang simbolo. Naintindihan niya ang kahulugan ng pangungusap na ito. At naintindihan niyang hindi ito ang unang pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Pumasok siya sa lugar ng kompetisyon. Puno ng tao ang buong bulwagan. Handa na ang live broadcast team. Nakatutok ang mga ilaw sa gitna ng entablado. Ang paksa ng debate sa championship round ay nakasulat sa isang pisara. Dapat pa bang ipaglaban ng mga kabataan ng bansa? Kay laking kabalintunaan, inanunsyo ng host ang pagkakasunod-sunod ng mga magsasalita. Matatas siyang nagsalita mula sa responsibilidad, katapatan, hanggang sa kung paanong ang bansa ang nagbibigay ng lahat sa iyo. Puno ng matinding pagkamakabayan at kanluraning kumpiyansa ang kanyang mga salita, oras na para kay Tala. Tumayo siya at naglakad patungo sa podium. Sa sandaling iyon, natahimik ang buong bulwagan. Tumingin siya sa mga manonood sa ibaba, sa mga diplomatikong tagamasid na nakaupo sa huling hilera ng mga hurado. Nakakunot ang noo ng lalaking iyon, seryoso ang mukha. Bahagya siyang umubo at dahan-dahang nagsimula. Hindi niya binanggit ang salitang Pilipinas. Hindi siya nagwagayway ng watawat, hindi sumigaw. Nagkwento lamang siya. Lumaki ako sa isang lugar. Isang lugar na marahil ay narinig niyo na, ngunit sa balita lamang. Dahil palagi itong nababanggit sa negatibong paraan. Natuto ako ng 2 wika mula pagkabata. Sa paaralan, kapag nagbabasa kami ng mga aralin, kailangan naming basahin ito sa standard na accent. Kung hindi, mababawasan kami ng puntos. Ngunit ang lola ko, ang kaya niyang salitain, ay ang hindi standard na wikang iyon lamang. Sa tuwing ginagaya ko siya, itinatama ako ng aking guro. Huminto siya sandali. Inilibot ang kanyang tingin sa buong silid. Noong taong iyon, 7 taong gulang ako. Nagsimula kong isipin na ang wikang sinasalita niya ay isang bagay na mali, isang bagay na dapat itama. Muli siyang huminto. Nang lumaki ako, doon ko nalaman na sa katunayan, nagsasalita lamang siya sa paraan na nagpanatili sa kanya na mabuhay. Ang itinuro sa akin ay isang teknik lamang para burahin ang isang boses. Hindi tumawa ang mga manonood, hindi gumalaw. Nagpatuloy siya. Naparito ako upang makipagkumpetensya. May nagsabi sa akin na ang lugar na pinanggalingan ko ay puno ng mga panloob na problema. Kaya hindi ako dapat magsalita tungkol sa pandaigdigang pananaw. Hindi ko siya sinagot, ngunit may gusto akong sabihin sa kanya. Huminto siya, tumingin sa kinatawan na nakaupo sa huling hilera. Ang tunay na dapat ipaglaban sa mundong ito ay hindi ang bansa, kundi ang kapag sinabi mong, "Taga rito ako," sa anumang lugar. Walang sino man ang puputol sa iyo, tatanggihan ka, o pipilitin kang burahin ito. Ilang mga hurado ang nagsimulang magsulat. Ang ilan ay tumingin sa kanya nang may mas seryosong mga mata. Maging ang diplomatikong tagamasid, na nooy may malamig na ekspresyon, ay bahagyang tumango. Hindi siya gumamit ng kahit isang salitang pang-argumento. Hindi gumamit ng terminolohiyang pampolitika. Sa huling 30 segundo, huminga siya ng malalim at dahan-dahang kinuha
mula sa loob ng kanyang coat ang gusot na papel. Ito ang parehong papel na isinulat niya noong araw na umurong si Simon. Binuklat niya ito, itinaas, at inilagay sa gitna ng podium ng may katatagan. Ito ay isang blankong scorecard. Noong unang araw ng kompetisyon, nagsulat ako ng isang pangungusap dito. Huminto siya sandali, ngunit ngayon, gusto kong hindi na ito maging para sa iisang tao lamang. Kumuha siya ng isa pang papel mula sa kanyang bulsa at nagsulat ng isang pangungusap. Itinaas niya ito. Natahimik ang buong bulwagan. Maaaring patahimikin ang pangalan, ngunit hindi ito kailanman malilimutan. Walang watawat, walang pagsigaw ng slogan, walang simbolo. Ngunit sa sandaling iyon, naintindihan ng lahat kung saan siya nanggaling at naintindihan nila kung ano ang kanyang kinakatawan. Ilang mga hurado ang namula ang mga mata. Ang ilan ay yumuko, nag-iisip, nagsimulang umugong ang palakpakan mula sa pinakamalayong sulok. Unti-unting kumalat hanggang sa masakop ang buong bulwagan. Natapos ang kompetisyon. Hindi na natili si Tala para sa mga interview at hindi lumitaw sa seremonya ng paggawad ng parangal. Dumaan siya sa likod ng entablado, sa gitna ng mga tao, kinuha ang kanyang bag at lumabas agad sa lugar. Paglabas niya, isang lokal na estudyanteng British ang humabol sa kanya, iniabot ang isang notebook. Maaari mo bang sulatan ito? Kinuha niya ang panulat at isinulat sa unang pahina. Hindi ko kailangan ng sinuman upang kumatawan sa akin. At hindi ko kailangan ng iyong pahintulot upang umiral. Pinirmahan niya ang kanyang pangalan, isinauli ang notebook bago nawala sa ulan. 3 araw pagkatapos, ang video ng debating ito ay paulit-ulit na ipinalabas sa iba't ibang dayuhang media. Hindi kailanman binanggit sa mga headline ang Pilipinas at hindi isinulat ang tungkol sa kanyang bansa. Ngunit sa comment section, puno ito ng iisang pangungusap. Hindi niya binanggit ang kanyang bansa, ngunit ipinaalala niya sa amin ang kanyang pangalan. Ang 2 pangungusap sa 2 papel ay isinalin sa higit sa 10 wika. Inilimbag sa mga poster ng kampanya ng kabataan, mga materyales sa pagtuturo at sa pabalat ng mga anunsyo para sa United Nations Youth Forum. Ang kanyang talumpati noong araw na iyon ay kalaunan ay isinama sa isang aklat-aralin sa pragmatics ng isang internasyonal na universidad sa ilalim ng paksang pinamagatang ang mga piniling pumikit. Sa huli, nakita rin nila nang siya ay bumalik sa Pilipinas, madaling araw sa Ninoy Aquino International Airport, walang seremonya ng pagsalubong. Tanging ang kanyang ina ang naghihintay sa kanya sa labasan. Ngumiti ang kanyang ina at nagtanong. Bahagya siyang tumango. Nagtanong muli ang kanyang ina. Naintindihan ba nila? Yumuko siya at ngumiti. Nakita na po nila. Nay! Hindi siya sumigaw. Hindi nagpaliwanag. At hindi sinubukang patunayan kung sino ang tama o mali. Umakyat lamang siya sa entablado, gumamit ng 2 pirasong papel, 2 pangungusap upang ipakita sa buong mundo ang isang pangalan na matagal nang natatabunan. Nagmula siya sa isang bansang tinitingnan bilang puno ng mga panloob na problema, ngunit nagawa niyang patahimikin at pakinggan ng mga matatag na kapangyarihan. Walang pambansang watawat na iwinagayway sa kaganapan, ngunit ginamit niya ang kanyang mga kilos upang sabihin sa lahat na hindi lahat ng pag-iral ay kailangang maghintay ng iyong pagkilala bago mangyari. Ang pagpili mong pumikit ay hindi nangangahulugang nawala na kami. Ang paghamak mo sa aming mga problema ay hindi makakapigil sa aming pag-akyat sa pandaigdigang entablado. Nanalo siya. Hindi lang sa isang kompetisyon, kundi sa dignidad ng libu-libong taong itinakwil. Kung ikaw man ay nakaranas na ng pang-aapi, ng pagbubura, ng pagtanggi, sabihin mo sa kanila, narito pa rin kami. Mayroon kaming pangalan. Hindi namin kailangang maghintay na may tumukoy sa amin.